Minsan talaga, may mga pangyayari sa buhay natin na mahirap maunawaan. Yung tila ba, mapapatanong ka na lang kung bakit mo nararanasan ang mga bagay na nagpapahirap sa puso mo. Pero alam mo, lahat ng bagay may katapusan. Maging matatag ka lang dahil darating ang araw na magigising ka na lang na napagtagumpayan mo na ang mga pagsubok sa buhay mo at matatag ka na sa mga darating pang pagkakataon na susubok sa tatag mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa magulo kong kaisipan, tadhana ako ay di na lubos maunawaan. Bakit ganito? Bakit iniwan ako ng mga taong malapit sa puso ko? Kailangan ko ba talagang masaktan? Kailangan ko ba talagang maiwan? Bakit ako? Napakahirap ng sitwasyon ko. Nawala si Julia. Nawala din si Jared. At ang di ko lubos maunawaan. Bakit? Anong dahilan? Iniwan na lang nila ako. Nawala na lang sila na parang bula. At di ko alam kung paano ako magsisimulang muli sa buhay ko. Siguro, hindi talaga para sa akin si Julia. Tatanggapin ko ang desisyon niya. Subalit si Jared, nasaan na ba siya? Sa paglipas ng mga araw, pabalik-balik ako sa bahay nila Jared. Subalit din nila masabi kung nasa si Jared. Hindi ko tuloy alam kung saan siya hanapin. Tao po, wika ako. Andito na naman ako sa bahay nila Jared. Halos araw-araw akong pumupunta dito. Umaga pa lang, andito na ako. Tapos aalis na din ako kapag wala siya dito. Oh, iyo. Allen, ikaw pala. Pumasok ka muna. Wika ng tatay ni Jared. Si Jared po, umuwi na po ba siya? Wika ko. Iyo, hindi pa, nauwi ang anak ko. Pumasok ka muna. Wika ng tatay ni Jared. Hinawakan ako sa balikat. Aalis na sana ako, kaso hinawakan ako eh. Tito, kailan po kaya uuwi si Jared? Wika ako. Hindi ko alam, iho. Kasi iniwan niya ang telepono niya. Hindi din namin alam kung nasan siya. Basta ang alam ko, may pupuntahan siyang lugar na matagal na niyang gustong puntahan. Wika ng tatay ni Jared. Saan po kaya yun? Baka naman po alam nyo. Pakiusap naman po. Sabihin nyo na sa akin. Wika ko. Iho, kung alam ko, di ka na magpapabalik-balik dito sa bahay ko. Kaso di ko din talaga alam kung saan yun. Wika ng tatay ni Jared. Ganun po ba? Pasensya na po tito kung makulit ako. Hindi ko lang kasi matanggap na pati si Jared, iniwan din ako. Wika ko.
Iho, eto ang kape. Sige na. Magkape ka muna. Oh, inumin mo. Wika ng tatay ni Jared kaya ito. Kinuha ko yung kape. At habang nagsisimulang mainitan ng sikmura ko, dumating ang isang taong baka may alam sa kinaroroonan ni Jared. Oh, Allen, nandito ka pala. Wika ni Kuya Ben. Kuya Ben, si Jared baka naman alam mo kung nasan siya. Tanong ko. Allen, di ko nga alam kung nasaan. Makikibalita lang din talaga ako. Halos 2 linggo na kasing hindi nagpaparamdam ng bata na yun. Wika ni Kuya Ben. Wala ka bang alam, Kuya Ben, sa pwede niyang puntahan? Baka naman alam mo. Pakiusap, Kuya. Sabihin mo na. Wika ko. Pasensya ka na, Allen. Kung alam ko lang talaga kung nasan si Jared, sasabihin ko na sa'yo kaagad, pero hindi ko din alam kung nasan siya. Wika ni Kuya Ben. Sige po, Kuya Ben. Tito, alis na po ako. Maraming salamat po sa kape. Wika ko. Kaya ito, umalis na din ako kaagad. Hahanapin ko si Jared. Subalit parang ang hirap kasi hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ang hirap humakbang sa daang walang kasiguraduhan. Subalit di ako susuko. Alam kong mahanap ko siya. At alam kong darating ang araw na muling magtatagpo ang mga landas namin ni Jared. Alam ko yun. Nararamdaman ko kasi yun. Sa paglipas ng mga araw, halos 6 na buwan na pala akong naghahanap ni Jared. Di ako sumusuko. Lagi pa din akong pumupunta sa bahay nila. Subalit ganun pa din. Wala pa din si Jared. Walang bakas kung saan siya nagtungo. Pero alam ko at nararamdaman ko na malapit ko na siyang matagpuan. Kapag nakita ko si Jared, hindi ko na siya hayaang mawala pang muli sa buhay ko. Dahil tila ba, isa siya sa hinahanap palagi ng puso ko. Patuloy ko siyang hahanapin at di ako mapapagod. Kasi alam ko naghihintay lang siya na muli ko siyang matagpuan. At kung ano man ang nangyari sa nakaraan, di na yun mahalaga. Wala man ako maalala sa nakalipas. Bubuo naman ako ng panibagong masasayang mga araw sa kasalukuyan. Hindi ko alam kung bakit napadpad ako sa lugar na to. Pangalawang beses kong makarating dito. At mula sa napakainit na panahon, maririnig mo ang mga mahihinang kulog kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Saglit ako naupo at pinikit ko ang mga mata ko. Medyo napagod ako pero di ako susuko. Kaya ito, muli kong binuksan ang mga mata ko. Nagulat ako kasi naman, yung matanda, nakita ko na naman. At pagkabukas ko ng mga mata ko, natakot ako kasi naman, hinawakan niya bigla ang dibdib ko. Puno ng pagdurusa at kalungkutan ng puso mo. Pero huwag kang mag-alala, iho. Dahil malapit nang matapos ang paghihirap mo. Subalit lulubog ang sikat ng araw. Sa dapit hapong luha ang magiging kapalit. Sa luhang umago sa harapan ng panghako. At sa gabing huling sandali, tadhana na ang huhusga
Kung sa tunay ng pagmamahal, karapat dapat pa ba? Sana mahanap mo na siya. Wika ng matanda. Habang nakahawak sa dibdib ko, natakot ako sa mga narinig ko. Tapos ito, hinawakan niya ang kamay ko at may ibinigay siya sa akin. At tuluyan na siyang umalis at iniwan ako. At mula sa kamay ko, nakita ko ang isang singsing. Hindi ko alam kung bakit niya ako binigyan ng singsing. Pero ang singsing na ito, parang katulad ng singsing na iniwan ko kay Jared. Pero natakot ako. Bakit ganun ang sinabi ng matanda? Tapos nawala na lang siya bigla sa paningin ko. Naguguluhan ako sa mga nangyari. Hanggang sa eto, nakatanggap ako ng mensahe sa telepono ko. Nang makita ko to, di ko inakala kung sino. Subalit nang mabasa ko ang nilalaman, naging tila ba sagot sa tanong na matagal ko nang gustong mabigyan ng solusyon. Pwede bang magkita tayo? Kasi kailangan mong malaman ang lahat habang may oras pa. Julia.